Gusto na po sana naming ikasal ng fiancé ko ng August next year. Pero pinipigilan kami ng mga magulang namin kasi malas daw ang magpakasal ng August month. Paano po namin sila kakausapin ng may paggalang habang itinatayong matatag ang faith namin sa Diyos? Pinagpalang araw po para sa ating lahat at welcome po sa ating bagong episode dito sa Payong Kapatid! Yan, yes po. Ako po si Kuya Berwin Mayley at syempre kasama po natin kanina po si Kuya Bong Sakin at syempre Kuya Erwin Elevazo at Ate Pepper Gutierrez. Yes! Hello mga kapatid! If hindi nyo pa nagagawa, kindly hit follow and subscribe sa ating mga social media pages. At ini-encourage po namin kayo na mag-send ng mga tanong kung na gusto nyong hinga ng payo. Yan, tama yan, Kuya Erwin. Pwede kayong mag-send sa amin ng mga messages at kung ang gusto man ninyo ng anonymous kayo, pwede rin ho sa ating NGL. Bibigyan namin kayo ng mga link para ho kung doon pwede kayo magbigay ng mga tanong ninyo at komento. Yun, totoo po yan. Alam niyo po mga kapatid, ngayon talagang alam naman natin kung anong buwan ngayon, Kuya Bong, di ba? Ngayon ay August. At ang August, tuwing buwan ng August, ito yung tinatawag nila na August month. August, di ba? Mga ganon. Di ba? Ito daw yung buwan na marami lumilibot daw dito sa mundo ng mga mabababang espiritu. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi alam nyo, Ate Pepper, di ba? Maraming mga Pilipino mahilig pong maniwala sa mga ganyan superstitious. Di ba? Superstitious po. Katulad po ng buwan na to, Kuya Erwin, di ba? Bawal daw magpatayo ng bahay kasi malas daw sa negosyo pag August, bawal mag-invest, di ba? Bawal gumawa ng major decision. Ang dami po niya. Kuya Bong, meron po bang may mga paniniwalang ganito? Ano po bang masasabi natin dyan? Akala ko nung una yung August, yung ghost month, yung hindi ka lang nagpakita bigla tapos ayaw mo na magpagla pag may naniningil, di ba? Ghosting pala yun. Anyway, alam niyo, itong ghost month na ito ay nanggagaling po sa sa mga Chinese folk religion na ang akala nila, ang iniisip nila ay yung nagbubukas ang trangkahan ng tinatawag nilang underworld. At yung mga espiritu na to ay gumagala sa ating mundo. Yan. Kaya lang, kahit na ano ang paniniwala ninyo, may mga iba naniniwala pa rin dito. Para bang nagbabakasyon si God kapag ghost month? Nako. Yes, actually, hindi lang po Ghost Month. Marami pa po ang mga Pilipino na naniniwala sa mga superstitions at sabi nila, pwede naman daw pagsabayin sa faith kasi wala naman daw mawawala. Pero, totoo kaya yun? Nako, maganda nga po ang ating pag-uusapan ngayon kasi bilang mga Pilipino, tayo talaga may mga kamag-anak at kaibigan tayo, nakakarinig pa rin tayo hanggang ngayon ng mga ganyang kwento, Kuya Bong, di ba? Pero nagkakataon po talaga minsan no, Kuya Bong, Kuya Erwin. Doon panahon na sabi ng matatanda, nangyayari nga daw. Nangyayari. Pero hindi ko inabot. Oh, hindi niyo po. Si Kuya Erwin po kaya. Mas ano na ako. Pero maganda po yung sinabi ni Ate Pepper na marami daw kasi ang katwiran po nila, wala namang mawawala. Di might as well, sundin ko na, paniwalaan ko na. Pwede ba yung walang mawawala, Kuya Bong? Hindi pwedeng walang mawawala. Kasi kapag namali ang paniniwala mo, obviously, maapektuhan ang pagkilos mo, maapektuhan ang pag-iisip mo, ang nararamdaman mo, maapektuhan ang gagawin mo. So, hindi po pwedeng walang mawawala. Kasi mawawala ang pagkakataon, maaring mawala ang resources. Halimbawa lang, kailangan mo sundin yung isang disenyo na hindi naman dapat, yun ang magdidikta ng dapat mong gawin, di ba? So, hindi totoo yun Pati panahon, may mga panahon na maaaksaya dahil lang sa paniniwala na baka hindi ako pwede magpakasal ngayon. Yung pala, may panahon na involved. Sayang din, hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Diba? So yung walang mawawala, ang dami pa lang nawawala. Marami nawawala. Nawawalang pagkakataon. Di ba? Nawawala. Tsaka time po, hindi mo maibabalik Yes, that's very true. Pera, mababawi mo pa yung pera Pero ang kahapon, hindi mo na Yes po. mababawi. At saka tingin ko, pinakamatindi po, mawawala ang tama mong pagkaisip. Di ba? Tsaka Kasi pag yun pagtitiwala sa Diyos. yun po, yun na diba? major. Ano mas paniniwalaan mo? Yung mga
sinabi-sabi ng mga ganito o ang Diyos na may hawak ng ating buhay at kinabukasan? Totoo po yan. Kasi marami, may mga horoscope, di ba, tinatawag, may mga pungsoy, pagpag, di ba? Yan. Sukob, ang dami po yan eh. Pagka dumalaw ka sa patay, di ba? Yes. Yung pagka namatay, hindi ka hinahatid palabas, di ba? Kasi Oo, bawal daw yun, di ba? bawal. No, ito Oo. isang bagay na napaka-importante. Halimbawa, balik tayo sa ghost month. No? Mm-mm. Ano mawawala sa atin? Isipin mo kung mali yung paniniwala natin na pwede palang bubalik ang mga espiritu sa lupa at stake ang ating eternity. Mm. Bakit? Sabi sa Bible, sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die once, after which judgment. So, ibig sabihin, agad-agad, hinusgahan na. Now, kung kung mababasa natin sa Biblia, alam nyo, magugulat kayo, nung kwento ni Jesus, yung namatay sa Luke 16, nung namatay si Lazaro, at ganun din ang mayamang lalaki, di ba? Ano sabi nila? Agad-agad, yung mayamang lalaki napunta sa lugar ng mga patay na ang tawag ay Hades or Hades, di ba? Samantalang si Lazaro ay dinala doon sa sa kandungan ni Abraham. So, agad-agad. And magugulat kayo, sabi ng Panginoon Jesucristo nung kinikwento niya to, yung mayamang lalaki, kasi mayaman na mahirap, parang mamamatay yan eh. Wala namang pinipili yan. Yung mayamang lalaki, nagdurusa. Sabi niya, Amang Abraham, pwede niyo pang utusan si Lazarus na ipatuluin lang yung tubig naman ng kanyang daliri na maibsan ako sa sa init na aking napagdurusahan dito. And sabi na ni Abraham, nako, pasensya ka na anak. Sabi niya, merong malaking bangin na naghihiwalay sa atin at sa iyo. Kaya, yung mga nandiyan, hindi makakaparito. Yung mga nandito, hindi makakaparian. Isipin mo, pag namatay ka, wala nang lipatan. Kung ang naisip natin, kapareho nung yung ghost man na yan, na pwede palang lumabas ulit, medyo malaking nawala sa atin, di ba? At itong malungkot, no? Yung maraming tao, hindi na pinaghahanda ang kanilang kamatayan dahil sa mga paniniwalang pwede silang makalipat, pwede silang bumalik, yun. Kaya, ano mawawala? Eternity. Isipin mo yung effect na yun. Di ba? Kuya Bong, para pong pinapaliwanag nyo dyan, ito po yung mga parang sa mga pagka may namatay nga, yung may mga pasya, may mga gano'n, akala nila na pwede pang, nabubuhay pa yung kaluluwa, di ba? Hindi na, no, Kuya Bong, no? Nandun pa yung Akala nila, gagala-gala pa. gagala-gala pa. Pwede pa daw ipagdasal para makaakyat sa langit. Pero yun yung sinasabi ni Kuya Bong, yun ang katotohanan. Nagkwento nun. Si Oo. Jesus ang nagkwento Opo. nun. Kasi nobody really knows that. Kasi si Jesus lang kasi he came from eternity. So mas alam niya yung nangyayari. Kaya hindi biro yung mga ganyang bagay na parang isinusugal natin sa mga tinatawag ng superstitious belief. Dahil may nagsabi nga, kung hindi ko makalimutan, may nagsabi na yung naniniwala sa superstitious belief ay takot sa demonyo. Oh. Which one way of, parang hinililihis ka sa katotohanan eh. Di ba? Ayun. Dapat hindi na siya superstitious. Stitious na lang yan dapat. Stitious na lang. Super. Di ba? Oh, stitious. Hindi super kasi. Hindi, tsaka Kuya Bong, ito niyo Kuya Erwin, ito po, matindi po ito. Yung mga paniniwalang ganyan, na-observe ko lang din po, di ba parang dahil naniniwala sila dyan na eto malas, hindi nila susundin, eto swerte, susundin natin to, andito yung swerte, andito yung blessing, para nangyayari, extra Diyos eh. Extra superpower, extra miracle. Kuya Erwin, paano ba yun, di ba? Parang ganun yun eh. Pero Diyos, parang box yata. Nakendi yata yun. Ininom yun. Diba? Oo, Extra yun yun. energy. Opo, yun yung pagkakaroon, di ba? Yun ang parang lumalabas na mingi ka na extra power, di ba? Paniniwala mong mali. Di ba? Actually, is one way of deviating us from the true God. Isipin mo, naniniwala ka sa bagay na parang akala mo yun na may kapangyarihan. May Diyos na totoo. Para kang nilanse. Nilanse ka, niligay ka sa isang maling paniniwala. At akala mo, ito na yun. And remember, even Satan can disguise himself as an angel of light. And ang problema, minsan, parang totoo din eh. Nangyayari. And kaya nga, panlilin lang eh. Di ba? Sabi nga, naalala niyo, Pastor Erwin, di ba? Sinasabi na ng Panginoon Jesus na they will even perform miracles, di ba? Signs and wonders. Pero panlilin lang pala. So, Kuya Bong, ang sinasabi niyo po, totoong pwedeng gamitin din ng dyablo para mapaniwala ka na totoo yung stitious na yan, di ba? Oo, papaniwala. Faith mo.
mo dun sa totoo at tunay na Diyos. Oo, totoo. Ang dami po niya, Kuya Bong. Bigay tayo ng mga example ng mga Pilipino. Yung pagka may pusa pong itim, Yes. pag may tumawid, Mm. di ba? Ibig sabihin, ako may mangyayaring hindi maganda. Ganun ba yun? Opo, sa elevator. Oo. Di ba? Pagka Friday the 13, kanina Friday the pinag-uusapan 13th, natin, di ba? Bawal sa elevator. Bawal. Kaya walang 13 eh. After ng 12, Mm. 14 na kagad. Eh di yung 14 naman, yun di naman talaga yung 13th floor eh. Iba lang yung number. Di ba? Pero ang mas matitindi yung bawal magwalis sa gabi. Ayan. Oo, lalo Ayan, kung yan. ikaw ang nautusan. Kuya Bong, paano nga po yan? Lalo kung ikaw nautusan. Ayun, no? Malas talaga yun. Malas, oo. Sa lamesa, pagka ikaw ay Yeah. 13 kayo, Yan. malas daw yun pagkakain 13 kayo. Bakit po? Malas yun pag ikaw magbabayad. Yun. Ang dami niya Kuya Bong eh. Hindi ka mapangakay. Tapos yung mga- Bawal maglabas ng pera. Oo, Bakit nga po Kuya Bong? Pagka may di ba, bawal daw maglabas ng pera sa gabi. Oo. Kasi lalabas ng swerte. Oo. Yun ay kung ikaw ay sisingilin. Kasi yung mga gumagala tuwing gabi, hindi espiritu yun eh. Akit bahay yun. Malas yun. Ang dami. Malas ang Ang nakakita. dami. Ate Pepper, ikaw, ano yung mga... Baon eh. Hindi, mga nakasanayan nyo. Ano diba? po yung kapag at kahit daw, may nabasa po ako, kahit daw yung pag-atching or yung pag-sneeze natin, di ba nasasanay po tayo, may sinasabi tayo doon, bless you, ganun po. Hindi daw po pala totoo yun. Ay, Kasi parang sinasabi daw po yun, dahil ang paniniwala po ng iba is parang lalabas daw yung espiritu Ganun? natin. Parang ganun daw po yung Yan ang paniniwala. Sa lugar niya, yun ang ganyan. paniniwala. Pag New Year nga, hindi ba, may putukan, binubuksan yung oo. kabinet. Ikaw nang Hindi, yung nagpaliwanag sa akin nun. nagpapaputok, di ba? Kasi nga, para magtakbuhan yung mga demonyo. Oo. Kaya ang nangyari, sa labas sila nagpapaputok. Takbuhan sa bahay. Kaya pag sa lubong ng Ano pa bagong rin? taon, ako, puro kamalasan. Kasi yung demonyo nasa bahay. Kaya nag-aaway-aaway Sa sila. Tsaka tumatalon pag alas 12. Oo, diba? para tumangkad. Oo. Polka dots. Ang dami po Ang dami. natin mga Pero- Pilipino. Kaya, alam nyo, nakakalungkot. Kasi nga, parang, minsan excuse din natin sa yung pagiging irresponsable. Yun. Di ba? May naging excuse natin dahil hindi tayo responsable sa isang bagay. Dinadaan natin sa swerte, Yun. malas. Di ba? Yung hagdan, oro, plata, mata, mga ganon. Alam nyo, mapalad ka, may hagdan ka. Mas malas yung walang hagdan, tas ang taas ng bahay mo, di ba? Yung ganon. Totoo. So, sa makatwid po, sa totoo lang, yung mga malas-malas, talaga lang huminsan tamad tayo. Ayaw natin talaga magsipag. Ang alam ko sa Bible, walang malas, kundi meron pong mapalad. Yun. Di ba? Yan. Mapalad ang mga aba Mm-mm. sapagkat sa kanila sila ay tagapagmana ng kaharian ng Mm-mm. Diyos. Yung mga ganon. Opo. Kaya ibig sabihin, ang laking bagay nun eh. Even sa Old Testament, sa Deuteronomy, sabi ng pa, if you faithfully obey my commandments today, sabi niya, all these blessings will follow you and overtake you. Isipin mo, anong daming blessings nun. Blessings like, yung lutuan mo, ibibless. Yung mga offspring mo, yung mga negosyo mo, ibibless ng Diyos. Pero anong sikreto? Hindi sa malas at swerte, kundi yung pagsunod mo sa Diyos. Di ba? Yung pagsunod mo sa Diyos. And isa sa mga turo ng Diyos, alam nyo kung ano? Extra mile. Isipin mo yung maging masipag ka. Huwag kang tatamad-tamad. Sabi ng Panginoon Diyos, yung tamad, yung kanilang pangarap ay kawalan. Pero yung masisipag, sabi ganon, yun ang nagbibigay sa kanila ng kanilang kaya yun kasama sa mga tinuturo ng Diyos sa atin yun. Pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kunyari, di ba, yung murder, utos yun eh. Thou shalt not commit murder. Ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos, pahalagahan mo ang buhay ng ibang tao. Ngayon, sa negosyo, i-translate mo yan. Magnegosyo ka na, isipin mo, makakatulong sa tao. Makakapagtaguyod ng kalang kabutihan. Di ba? Di kikita ka ng maayos kasi kabutihan nila yun eh. Pero anong mga ginagawa natin? Minsan, kung ano-anong, kahit suotin mo to para takbuhan ng demonyo. Ako, dami po Oo, yan. di Yung ba? mga pangnegosyo, yung mga palaka, yung ginto, merong di ba? Oo, Tsaka yung mga gumaganyan na pusa. Kung Ang dami nun. totoo yan, ang yaman na ng Pilipinas. Oo, kung Diba? totoo. Kung totoo yan, kasi sinusunod natin, ang daming mga palaka dyan. Ano nangyari? Kuya Bong, maganda yun Kuya Erwin, Ate Pepper. Isipin nyo kung totoo talaga yung mga pinaniniwalaan ninyo na walang
tunay na pagpapala mula sa Panginoon, di sana talaga asensado na tayo. Diba kung totoong swerte, hindi ho totoo yan. Ako, mag-iingat ho tayo dyan. At totoo pa, Kuya Bong, ito po may pahabol po dyan. Alam niyo po ba, yung mga superstitious na ganyan, nagiging alipin pala yan, yung mga naniniwala. Tama, no, Kuya Bong, Kuya Erwin? Bandages din po yan, no? Alipin ka. Kasi nga paniniwala yun eh. Oh, tsaka lalala. Tapos hindi na basta-basta makakawa. Idolatry din po yun Oh, eh. Yes. oh, Tsaka yun. sabi daw po nila, it's in the human nature daw po na we want to take control. Kaya po tayo naniniwala sa gano'n. Oo nga. Oo. Totoo Oh, yan. tapos, inoobserban din tayo ng mga ibang tao, lalo na yung mga bata, kung ano yung ginagawa natin, tayo may dahilan tayo. Dahil superstitious belief. Eh, yung ginagaya ng mga bata, wala na silang dahilan. Ginagawa na nila out of habit later on. Hindi naman nila maintindihan kung bakit. Totoo. Naipapasa. Naipapasa. Totoo po, ako po, nung bata ako, nakita ko sa mga nanay ko eh. Pagka may paru-paro, malaki. O yan ang lola mo, dumadalaw ang lola mo, sabi sa amin. Opo, may ganun po. Meron po katanungan. Kuya Erwin, meron po katanungan eh. Ito po, babasahin ko po sa inyo po ah. Gusto na po sana naming ikasal ng fiancé ko ng August next year. So naghahanda na sila. Dahil may special po sa amin ang month na ito. Pero pinipigilan kami ng mga magulang namin kasi malas daw ang magpakasal ng August month. Paano po namin sila kakausapin ng may paggalang habang itinatayong matatag ang faith namin sa Diyos? Thank you po. Yan, ang gandang tanong yan. Ako, maniwala ka, alam ni Pastor Erwin. Yun nga. Oo. Paano nga naman nila ipapaliwanag? Siyempre, Hindi, gusto rin sasabihin mo nila. lang, gusto namin ikasal sa August. Sasabihin lang, bakit? Malas yun eh. Oo. Sasabihin mo, ay hindi ho malas yan. Marami nagpapakasal sa August. Oo. Kahit magpunta kayo sa City Hall. Oo. Hindi naman sila mga minalas ng mga couples. Mga iba naman pinagpala. Tama. Wala sa buwan yun. Oo. Nasa tao yun. Nasa Diyos at sa tao. Pero gusto kong bigyan ng parang mas balancing. Inisip ko lang, parang isa-isay natin. Una, maliwanag dapat sa puso mo, igagalang mo magulang mo. Okay? Tapos, pangalawa, maliwanag sa puso mo na it's not just about yung mahalaga sa iyo. Ang mahalaga yung paano natin madadala sila sa Panginoon Diyos. Diba? Halimbawa, papakasapan kasi tama yung sinabi ko Erwin. Nay, tay, alam nyo, ginagalang po namin kayo and mahal na mahal namin kayo. Kaya lang, Nay, kasi hindi kami masyado naniniwala sa mga malas at swerte. Kasi may natutunan ako na pagka naniwala ka daw sa swerte, malas daw po yun. What I'm saying is, ang realidad niyan, Pero totoo yun, Kuya Bong. Malas yun pag naniwala ka sa swerte. ang totoo niyan, dapat meron din tayong sense of responsibility. Diba? Kaya nga, ang ganda nung sinabi ni Kuya Erwin kanina, na sa talaan ng mga kinasal, hindi naman lahat ng kinasal ng Augusto or ng Ghost Month malas na ang buhay nila. Magaganda, marami naman magaganda ang buhay. No? And ako po, August din po akong kinasal. Maganda naman po ang aming pagsasama ng aking asawa, di ba? So, hindi naman ho yun automatic. Ngayon, paano kung nagalit yung nanay mo at mga magulang mo? Paano kung sabihin, ano ang titigas sa ulo ninyo? Ganyan. Doon, susundin niyo yung magulang niyo kasi mahalaga yung blessing ng magulang sa buhay mo. Ano ba naman yung buwan o araw? Kung maurong man ng September kung ang plano nyo naman ay August 27, ilang araw lang naman yun, 4 lang. So, wala naman dun talaga kasi naniniwala naman tayo na ang pagpapala ng buhay mag-asawa ay pagsunod sa Diyos, pagsunod sa mga panuntunan ng Diyos sa buhay mag-asawa. So, wag nyo na masyadong pag-awayan pa. Pero hindi masamang mag-appeal. Yun. Mag-appeal with all due respect. Pag hindi sila pumayag, then isipin nyo, kung ito makakatulong sa parents ko na makilala nila si Jesus dahil sa mga magalang naming pagsunod, then by all means, di ba? Attend pa sa kasal yun. Kung ang pastor nyo pa nakuha, si Kuya Erwin, panalo. Yun. Tama po. Di ba? Tama po, Kuya Bong. Totoo, mas mahalaga nga naman syempre yung relationship ninyo at sundin yung mga magulang. Sabi rin naman po nung nagtanong, dahil special lang sa kanila yung August So kumbaga, hindi siya ganun ka Life or death. yan situation. Tama. Ito po, Kuya Bong.
Ate Pepper, Kuya Erwin, may pangalawang tanong po dito. Marami pong iba't ibang estatwa. May mga palaka dun sa mga pinagtatrabahoan ko, yung may subong coin. Tapos meron din doon yung evil eye dun sa tindahan nila na pinagtatrabahoan niya. Hindi ko naman po maaalis dahil hindi ako ang may-ari. Paano yun? Okay lang po ba yun? Nakasama ko sila sa work ko, yung mga gano'ng estatwa? Ayan. Magandang tanong yan. Oh. Si Kuya Bong na naman. Naunahan mo ako, ha? Hindi ka, si Ate Pepe. Sige, kuya, ikaw Hindi. na. Hindi. Kung ako po tatanungin nyo talaga, simple lang po yan. Kung hindi naman talaga kayo naniniwala at talaga naman walang kapangyarihan yung mga yon, baliwala lang yun dun. Disenyo lang yun dun. Kung hindi nyo naman pinaniniwalaan, sabi nga nila, pag false god yan, ibig sabihin, peke yan at walang kapangyarihan yan. Maaring ganun. Pwedeng hindi mo siya pansinin. Total, nagtatrabaho ka lang dun eh. Alam nyo, maganda yan sinabi mo. Pero siguro maganda ring isipin din natin ganito. Yaman din lamang nagtatrabaho ka doon, paghusayan mo yung trabaho mo. Yun. Nang sa ganon, makita nung may-ari, ba't kakaiba ka? Hmm. Di ba? Katulad ni Joseph. Si Joseph, sabi nung amo niya, the Lord is in peace with Joseph. Kasi bakit everything he does prospers. Hmm. So nakikita eh. Ngayon, pag tinanong siya, tinan mo, siniswerte tayo dahil dito. Alam nyo, hindi ho. Kasi makikita nila, nakakaiba ka. Parang pagpasok mo, like ka nakangiti, masaya ka. Sabi siya, ano sikreto mo? Bakit ka lagi masaya pag pumapasok? Parang hindi ka mapaladabog. Kasi po, nagka-quiet time po ako, nagkumakanta po ako ng mga gantong awitin. Ganyan, ito po yung nakakabigay sa akin ng inspirasyon. Yung pagbabasa ko po ng, kunyari lang, ng devotional book, parang nai-inspire po ako. So, nahahawa po pati yung mga kliyente kasi nakaka-build ako ng relationship sa kanila. So, doon pala makita nila, may sikreto ka pala, mga ganyan. Di ba? Saka, pag nakita nila yung authority na yon, saka ka lang makakapagmungkahi, sakali man, ito naman po talaga, hindi naman din ho kailangan. Pero, kung yun ay magiging kumbaga stamping block para maging patotoo ka sa amo mo, wag mo na lang pansinin. Yung sabi ni Kuya Berwin kanina na wala naman kapangyarihan yan eh. So wag mo na alalahanin yan, di ba? Display na lang yan. So wag mo na masyadong palakihin ang isang bagay na napakaliit para sa harapan ng Diyos. Yun. Tama yun. Ayos, tama. May mga iba mahihina ang konsensya. Pag inisip nila na nakaka-apekto sa kanila, di umalis ka na lang doon sa trabaho mo. Pero isipin mo rin, yung bang trabaho na yun ibinigay sa iyo ng Diyos. Doon ka ba talaga nilagay? Kasi kung doon ka nilagay, may layunin ng Diyos para sa iyo. Tsaka pag umalis ka dun sa trabaho na mawawalan kang trabaho, malas yun. Malas. Biro lang po. Biro lang po. Ikaw, Ate Pepper, tingin mo dun. Ganun din po yung Diba? sa... Oo. Tsaka remind lang din po natin, sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, we should have nothing to do with godless meats or old wives' tales daw po yung mga tawag dyan eh. So instead daw po, ang i-practice natin dapat is yung mga godly practices yan, mga biblical truths daw po. Tama. Okay, mga kapatid. Kuya Bong, meron pa po ba? Hintayin mo, magkaroon ka ng authority na makapagsalita. Yun. Kasi minsan, yung iba nagre-react, parang sobrang nagre-react sa mga ganung bagay. Ang tatamad naman. Yun. Di ba? Hindi naman Yun. nagtatrabaho ng maayos. Yun ang masakit Kaya dun sa tuloy, lahat. laging late, laging absent, o kaya laging nag-a-undertime dahil may Bible study pa. Di ba? O kaya late dahil yun nga, galing sa overnight watch. Mga ganun. Sana maging maingat tayo na yung patotoo natin, katulad nung kay Joseph talaga na lagi silang, mabuti sila magtrabaho. Si Daniel, mabuti siyang magtrabaho. Di ba? Parang they're always 10 times better. Ayan. Yan ang mga sikreto. Ang una mong gawin, talagang magtrabaho na maayos, mahusay. Tulad ng sabi ni Kuya Bong, ngayon, kung may pagkakataon na mapag-usapan nyo yan ng amo nyo, di igalang mo siya na ipaliwanag mo yung paniwala mo na Tama. kung bakit hindi ka sumasang-ayon doon. Pero dapat magalang ka rin sa kanya. O yun. So mga kapatid, siguro naman alam nyo na ngayon kung ano ang tunay na paniwala o paniniwalaan natin ngayong Ghost Month, no? Kaya wag na kayong magpadala sa mga samut-saring mga walang kabuluhan na pinaniniwalaan, okay? Wag ho tayo maniwala. Pero bago tayo magtapos, bigyan natin sila ng ating mga viewers ng mga payong kapatid.
Ate Pepper? Yes, sa akin po, lagi lang po natin tatandaan na winning them through our character, yun po yung pinakamahalaga. Kesa i-correct po natin kagad sila to the point na nagagalit tayo, baka hindi po natin napapansin na nagiging self-righteous na pala tayo. So dapat we rebuke them with love, we build connection first, we build relationship first. Yun, Yun tama. po. Kuya Erwin, ikaw po. Ako naalala ko kasi yung bahagi sa Biblia na sabi nakita ni Paul na may estatwa doon sa pinuntahan niya, to the unknown God. Tapos ginamit niya yun. Kahit na estatwa na, palagi ko yung mga iba sinasamba yun, ginamit niya yun para maipahagi ang mabuting balita sa mga tao. Kaya ganun, take every opportunity, lalo na kung maraming superstition mga tao, pag may pagkakataon ka ipaliwanag ang katotohanan, paliwanag mo. Gently draw them to Jesus Christ. Ako po mga kapatid, siguro sa totoo lang, no, malinaw naman sa atin lahat na yung iba talagang nagkakataon lang pero wala hong katotohanan yan sa biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Sa totoo lang po, dahil marami na tayong kakilala na binago ng Diyos, pinagpala ng Diyos, nagkasakit, pinagaling, pinaasensyo ng Diyos na buhay, dahil po ang pananampalataya natin ay sa Diyos lamang, hindi ho sa mga bagay na kung ano-ano lamang. So manatili ho tayong magtiis at manalangin at sumampalataya sa Diyos na buhay, hindi ho dyan sa mga ganyang paniniwala. Yes. Very Kuya good. Bong, Alam mo, napakaganda po ng mga sinabi po na aking mga kapatid. And alam niyo, gusto ko lang din po sabihin sa inyo, sino ba naman ang ayaw na maging mabuti ang ating buhay? Sino ba naman ang ayaw na maging matagumpay? Sino ba ayaw na ng buhay na hindi pinagpala? Siyempre, gusto natin pinagpala tayo. Pero anong sikreto? Una, maging ayos tayo sa ating ugnayan sa nagpapala sa atin. Diba? Kaya nga ang Panginoon Diyos, sabing ganon, yung the blessings of the Lord brings what? Wealth without adding sorrow to it. Yan ang maganda kasi minsan yayaman ka nga at sakit naman ang ulo mo. Ang blessing ng Diyos, nagpapayaman, pero hindi nagdadagdag ng sakit ng ulo. At ang yaman, hindi nasusukat sa dami ng pera. Ang yaman ay nasusukat sa kapayapaang taglay-taglay ng puso mo, ano man ang kalalagayan natin sa buhay. Kaya nga ho yung yaman ay nasusukat din kung hanggang saan natin kayang bitiwan ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, wala kang takot. And it only happens when we trust in God. Kaya ang payo po ng Panginoong Diyos, sabi niya, huwag ka na mag-alala sa mga bagay-bagay na kung saan nagre-resort ka sa iba't ibang paraan na wala namang katibayan na talagang magbibigay at garantiya na ito'y magbibigay sa iyo ng kapayapaan o ng kasiguruhan sa kinabukasan. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, huwag ka na mag-alala, magtiwala ka sa tatay mo na nakakaalam ng iyong pangailangan. At siya na nagpapakain sa ibon, siya na nagpapalaki sa mga sa mga halaman, sabi ganoon, siya rin yung tatay mo mangangalaga sa iyo. Kaya ano sabi ng Lord? Seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Pero meron pong isang sekretong hindi pinansin ng marami doon. Your heavenly Father knows your need. Ang tanong, is He really your Father? Kasi sabi ni Jesus, but to those who received Him, it gave them the right to become children of God. No, hindi po ayon sa kalooban ng laman, sa kalooban ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung hindi mo pa talaga tinanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, yun po ang nagbibigay sa atin ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ho, God is inviting you. Nasasabi niya, you want to be part of my family? Then let Jesus reign in your life. Let you be one with Jesus. And you will be a new creation. You will be born again by the grace of God in the Spirit. Kaya nga po, doon magkakaroon ka ng ugnayan sa ating Ama sa langit. Masasabing tagang, Tay na nasa langit, kayo po ang aking pong pag-asa, kayo po ang aking kasiguruhan, at kayo po ang aking kapayapaan at buhay. O, di po ba? So, yun po ang alok ng Panginoon sa inyo. Ngayon, kung hindi nyo pa nagawa yan, naalala ko, nung na-experience ko ang Panginoon, ganun din sa isang panalangin, nasabi ko, Lord, sinusuko ko pong buhay ko sa iyo at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Yun po yung pinakamaikling pa-summary ng aking ginawang panalangin. And baka ngayon po, ito yung panahon mo. Kaya sabi ng Pablo, today is a day of salvation. Baka ngayon din po para sa iyo ito. At bakit hindi ka lumapit sa Panginoon Diyos? Di ba? Sa halip na
umaasa ka sa swerte, umasa ka na lang talaga sa pagpapala ng Diyos na tiyak. Diba? Yun ang sinasabi ng Panginoon. So tayo pong lahat ay yumuko at panalangin po tayo sandali. Gusto rin ko namin kayong ipanalangin, kayong mga nanonood at kasama namin dito sa aming pong palatuntunan. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagmamahal nyo sa amin. Nahangad nyo kami pagpalain, kaya binigyan nyo kami ng panuntunan, anong dapat naming gawin. Ano po dapat naming sundin para na sa ganon, matiyak yung pagpapalang aming hinahangad na maranasan. Ang problema, Panginoon Diyos, hinahangad namin ang pagpapala ninyo, pero hindi naman kami lumalakad kasama kayo. Kaya nga sabi nyo nga po, kung kayo ang kakampi namin, sino ang makapananaig sa amin? Pero kung paano kung kayo ang kasalungat sa amin? Sinong kakampi sa amin? Kahit Panginoon, salamat po na gusto nyo kami maging kakampi, na binigay nyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang bayaran ang aming pagkakautang at maalis ang sanhi ng aming Panginoon pagiging salungat sa inyo, ang kasalanan. At salamat Panginoon, alam naming bayad ito dahil nabuhay magmuli si Jesus. Kaya Panginoong Jesus, sa pagkakataon ito, kayo naman po, tinatanggap ko po kayo sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At pangako ninyo na dahil sa inyo, sabi niyo rin na no one can come to the Father except through me. And now I can confidently come to the Father because of you, Lord Jesus. Salamat po muli, Panginoon, sa katiyakan na meron kaming bagong buhay sa inyo, na kami kabahagi na ng pamilya nyo, and we can confidently call God, who created the heavens and the earth, as our Father. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na binigay nyo sa amin. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, aming Ama, salamat po at alam kong dininig niyong aming panalangin. Amen. 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 Kaya naman mga kapatid, tandaan natin, ano man ang pinagdadaanan natin sa daming gulo, pati sa mga paniniwalang tulad nito, umulan man, Umaraw. O bumagyo. Kapag kailangan ninyo ng payo, nandito lang ang Payong Kapatid! Yahoo!